swerte tayo mga kaduit dahil natanggal natin. So ito na mga kaduit, minaskingan natin yung butas, tapos ito yung mga butas ng screw. So ito na mga kaduit, ayos na, kakabit na lang natin. Napintahan na rin natin yan, no? High temp na flat black ang available natin. Mga kaduit, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay magbabaklas ng ating magneto. Dahil nung time na babaklasin sana natin, wala pala tayong puller. Yung puller pala na nandyan natin, pang wave lang. So ang ginawa ko, nag-order ako. Tapos nilubricate ko na lang muna siya para kung sakaling baklasin natin ngayon ay hindi na tayo mahirapan. Sana. So bumili na rin ako ng magneto puller at saka yung thread protector. So ito yung ating biniling magneto puller. Ito plyman. Tapos bumili na rin tayo ng torque wrench. Ito plyman na puller binili natin. Kasi akala ko mayroon talaga akong puller. Akala ko pwede siya doon. Ang nabili ko palang puller yung single lang, pang wave lang, pang XRM. So ito kasi double to, dual, pwede sa mga XRM, pwede sa mga NMAX. So ito yung torque wrench na binili natin. Tapos bumili rin tayo ng thread protector kay Sulit Moto. Ewan ko kung effective nga ba to. Susuot mo lang siya sa magneto doon sa thread. So baklasin muna natin yan mga kaduit. So baklas natin tong isang clearance natin dito, tapos tinanggal natin yung footrest natin, tapos baklasin na rin natin yung cover. Ito, tatlong tornilyo yan mga kaduit. Yan, tatlo, tsaka dito sa dulo 8, tatlong 8. Tapos baklasin na rin natin yung ating radiator. Gis yan, gis. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. So binaba na lang natin mga kaduit yung radiator para hindi maubos yung laman, sayang kasi. Tapos to tanggalin natin yung tatlong tornilyo na yan. This is 7. Sana mahugot natin mga kaduit nang walang kahirap-hirap. Bugahan muna natin. Binugahan na natin yan last time. Pipintahan natin mga kaduit yung hindi pa naman siya kinalaman ng todo, pero may patsi-patsi na. So maganda yung ma-prevent na natin na mapinturahan natin. Ito yung natin, yung anti-bulging nut para hindi ito bumusa. So dito to siya nilalagay. Ayan. Ilalagay mo lang siya dyan para pagka pinuller natin hindi siya mabubusingi o magbabulge yung
dulo ng ating sigunyal. Sigunyal yan eh. Sakto lang pala talaga yun dito mga kado ito. Yung ano na yan, design yung anti-bulging nut na yan. So yan, maluwag pa nga ng konti eh. Dapat medyo masikip pa. Ayan. Swerte tayo mga kaduit dahil natanggal natin. Medyo kinabahan ako nung una. Akala ko na lost thread kasi sumunod siya. Yung pala umangat na siya. Ayan, natanggal na natin. Kinabahan ako nung una. Tinanggal ko muna. Ulit sinilip ko yung thread. Kabado ako. Pero yun may lubricate. Umabot yung lubrication niya dito sa kabila. Ibig sabihin okay yung lubrication natin. So yan, lilinisin natin tapos ating pipinturahan. So ito na mga kaduit, minaskihan natin yung butas, tapos ito yung mga butas ng screw. Ayan yung loob, minaskihan natin. Pipinturahan natin ito lang. Ayan. So, okay, dito pipinturahan na lang natin yan. High temp, pipinturahan natin. Okay. So, ayan na mga kadit, nilinis na natin itong ating stator. So konti pa lang na malikabok, binubugahan lang natin tapos binunas-punasan para mawala yung dumi-dumi niya. Ayan, ayos na siya. Malinis na ulit. Hindi pa naman umitim yung ating stator. Yung iba kasi pagbukas ito talagang lawa-lawa eh. Lalo pag nalubog sa baha. So, hindi, hanggat maaari kasi talaga hindi ko nilulubog sa baha to eh. Kaya dati nung nandiyan pa yung Mio ko, pag maulan yung Mio ang ginagamit ko. So yan, ikakabit na lang natin to. Tapos hinihintay lang natin matuyo yung ating magnet. So yan, ibalik na rin natin tong frame ng ating radiator, bracket na radiator natin. Yan. Bali 5 yung tornilyo, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may isa doon yung para sa hose, sa bracket ng hose yata to. So bali 6 kasama yung dito, yung bracket sa hose. 2, 4, 5, 6. Tapos yung radiator natin bali 1, 2,
3, 4, 4. Tapos 3 yung sa ating cover ng radiator natin. Okay. So kabit na natin yung ating stator, magneto. So ito na mga kaduit, ayos na. Kakabit na lang natin. Napintahan na rin natin yan, no? High temp na flat black ang available natin. Yan, nahawakan natin tong side na to pero okay lang. Tapos yung loob pinintahan din natin yan, no? Silver. Ayan, minaskingan natin yan para hindi siya mapinturahan yung loob. Masikip yan pag napintahan. Okay, gusto lang natin lagyan natin ng grasa. High temp na grasa ilagay natin dito para hindi siya dumikit mga kaduit. So meron niyang kunya. Yan, may kunya yan, oh. Keyway, yan. Tatapat nyo lang siya dun sa yan, oh, keyway. Tapos may kunya yan dyan, oh, yan, oh. Yan. So tapat nyo lang yan dun ulit. mm. Okay. Ito pa pala, kabit natin mga kalit. So bali 3. Yan mga kalit. Gis. So yan mga kalit, ikabit na rin natin yung pan natin. Yan, 3 tornilyo na gis. Tapos dito naman tayo sa radiator natin. 4. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So nagbawas yung coolant natin kaya magdadagdag. So yan na mga kalit, nakapagdagdag na tayo ng coolant. So ito yung tira natin nung nakaraan, dagdag tayo para ma-sure natin na walang kulang ang ating coolant. So kabitan natin lahat para matapos na tayo. Okay, yun na, nabutan na tayo ng ulan mga kalit. Nakatapos na tayo sa pipintura ng ating magneto. At least safe na yung magneto natin ngayon, hindi na siya kakalawangin kahit matagal na ulit bago natin buksan yan. Wala na tayong worry na kakalawangin pa siya. So yun lang, buti na lang at nakabili tayo ng yung thread protector, pero hindi naman masyado na gasgasan yung ating ehe kasi nga 1 week before nilubricate na natin yan, tapos kanina bago ulit natin i-baklasin, nilubricate ulit natin para sure ball na hindi siya masyadong mahirap tanggalin. Yung unang impact ko, lumuwag siya, biglang lumuwag, yun pala umaangat na. Akala ko na lost thread yung thread ng magneto natin. So binunot ko muna, tapos tiningnan ko yung pagsilip ko ay umangat na nga siya palabas ng konti, kaya pala lumuwag. Tapos yun, ibinalik ko yung magneto at
pinersa na natin yun, natanggal naman na siya. So yun, thank you at hindi pa rin kumapit yung ating magneto sa ating ehe. So thank you very much. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patungong support at panonood sa ating mga video. God bless po. Thank you.